Ang karugtong ng nakaraan, samantala, pumasok naman sa alaala ni Sung Min, ang kanyang kabataan, bilang isang tagapagmana, at bilang isang young master. Sa isang lumang bahay, sa isang hanok house, habang nakaupo ang isang matandang lalaki, nang sisindihan nito ang nakasubong sigarilyo. Sinabi ko sa'yo huwag kang maninigarilyo dito, bahagyang napalingon ang matandang lalaki. President of Illic Group, Lee Sung-hak, the apex of Seoul. Mabilis na itinago ng matandang si Lee Sung-hak ang sigarilyo sa kanyang likuran. Ano, sigarilyo na kamo? Hindi ako naninigarilyo, may naninigarilyo ba? Sa tingin mo ba naniniwala ako sa'yo? Sabi ng isang batang lalaki, sigurado akong sinabi ko sa'yo na ibababa kita ng 6 na talampakan, kapag nahuli kitang naninigarilyo ulit. Na itinutok pa ang maliit na espada habang nakapamewang ito. Lee Sung-min, 8 years old, ang tagapagmana ni Lee Sung-hak. Mabilis tinawag ng isang lalaki ang batang si Sung-min, young master. Hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan, agad naman sinakyan ng matandang lalaki ang ginawa ng batang Sung-min. Apo, nakakatakot na, sige na, hindi na maninigarilyo si Lolo. Kaya ibaba mo na yan Sung-min, tila lamambat naman ang puso ng batang si Sung-min, ibinaba nito ang laruan na espada. Muling naglambing si Sung-hak sa kanyang apo, sinabi nito, sino ang nagturo sa munting Sung-min ko na magsalita ng ganyan? Ngumiti ang batang si Sung-min, at sinabi si Uncle Cheno po, sabi po niya sa akin kapag ganito ang usapan walang magbababa sa akin. Ngumiti ng bahagya ang matandang Sung-hak at sinabi na, talaga ba? Sinabi sa iyo ni Uncle Cheno mo yan, agad naman nagpaliwanag si Cheno, sinabi nito na may bagay na dapat gawin niya ang mga bagay na yun. Lalo't siya ang tagapagmana. Muling tumingin ang batang Sung-min sa kanyang lolo. At sinabi, Lolo, hindi po ba magaling kayo makipaglaban? Inakbayan nito ni Sung-hak ang kanyang apo at sinabing, hindi apo, hindi ako magaling makipaglaban. Hinayla ang kamay ni Sung-hak ng kanyang apo, para ito ay tumayo at pilit niyaya ito sa pagkakaupo. Ano? Ikaw ang pinakamahusay sa Seoul. Huwag kayong magsinungaling, paano hindi ka magaling makipaglaban? Ngunit apo, nagsasabi ako ng totoo, hindi ko kayang makipaglaban, napaisip ang batang Sung-min, sinabi nito, bakit po, si Lolo ay hindi mahusay makipaglaban. Pero si Uncle Cheno ay mahusay makipaglaban, bahagyang tumayo ang matandang si Sung-hak, at sinabi hindi apo, si Lolo ay pinakamahusay, at ang pinakamahusay ay hindi kailangan maging mahusay sa pakikipaglaban na nakikita mo. Gayunpaman, ang pinakamahusay ay dapat magkaroon ng isang malakas na espiritu, para hindi siya kailangan yumuko sa iba. Tumingin ang batang Sung-min, pilit inuunawa ng kanyang musmos na isip ang sinabi ng kanyang lolo. Matapos ay sinabi ng batang Sung-min, hindi ka astig lolo kaya mahina ka, natawa ang kanyang lolo Sung-hak, at ginulo ng kanyang lolo Sung-hak, ang kanyang buhok. Sabay tawa nito, napailing naman si Cheno, at nailagay na lang sa noo ang kanyang kamay, sa sinabi ng batang si Sung-min, tapos ay bumaling ito kay Cheno, at sinabi na ano ba ang itinuturo mo kay Sung-min, napailing si Cheno, at sinabi na kasalanan nito ni Sunmong. Ang sentro ng Seoul, at ang Illic ay itinatag ni Chairman Lee Sung-hak. At ang Illic at ang aking lolo ay parang panaginip sa akin. Oo, isa itong panaginip, mula sa pagkakahiga. Minulat ni Sung-min ang kanya mga mata, matapos ay bahagyang itong bumangon, bahagyang natarante si Cheno at sinabi na young master, ayos ka lang ba? Dahil parang panaginip lang, tumingin si Cheno ng seryoso, tila ba nag-aantay ng kasagutan kung bakit at paano nangyari ang lahat. Maya-maya pa ay malungkot na tumingin ito at mabilis na pamatak ang mga luha nito sa magkabilang nitong pisngi, matapos ay muling bumukas ang mga labi nito, ang Illic, bumaksak na ang Illic. Ito ay tiyak na madudurog sa lalong madaling panahon. Habang nakikinig ang tatlo, tumingin ang ating bida habang abala sa kanyang ginagawa, bago ito nagsalita, paano? Kumusta na ang pakiramdam mo President Sugman? Agad naman nagpasalamat si Cheno dahil sa pagtulong nito kay Sung-min, kagabi. Tumingin muli ang ating bida, at sinabi nito, na ganoon ba? Kami ay may utang na loob sa iyo, kaya maaari wag kang mag-atubiling magpahinga dito hanggat gusto mo. Pahapyaw na tumawa si Cheno, sinabi nito na wala tayong utang sa isa't isa nagtutulungan lang tayo. Sumandal sa upuan ng ating bida at sinabi, tama ka, nagtutulungan lang tayo.
Kaya lang ay nagtataka lang ako, matutulungan nga ba tayo ni Ilek? Agad na sumagot si Cheno at sinabi nito na syempre, kung para kay Tae-san, gagawin namin ang lahat ng amin makakaya. Kinuha ng ating bida ang takuri para magsaling sa tasa ng tsaa, matapos ay muling sinabi, Mr. Choi Cheno, ang tinatanong ko ay ang boss ng Ilek. Ano't tila ikaw ang sumasagot sa mga tanong ko, mukhang bigla ka yatang naging boss sa magdamag. Napasimangot si Cheno, tila nainis ito sa sinabi ng ating bida, agad nagsalita naman si Sungmin, maaari ka bang maghintay sa labas? Tukoy ni Sungmin kay Cheno, may dapat kaming pag-usapan na importante ni President Dogyong. Mabilis na niyaya ni Jingwon si Cheno palabas. Matapos ng ilang sandali, muling tumingin si Sungmin at sinabi nito, kahit na sinabi ko, na gusto kong makipag-usap sa iyo, may itatanong sana ako sa iyo. Becky, so, ikaw ba ang tunay na boss ng Tae-san? Nasaan si Baek Dogyong? Kinuha ng ating bida ang tasa ng tsaa, matapos ay sinabi nito, ay tinawag ito sa pangalan sabay pinagsalikup ang dalawang kamay malapit sa bibig. Tinawag mo ako ng Baek Dogyong doon, at sa tingin ko hindi mo pa sinabi kay Choi Cheno, ang totoong pagkatao ko. Sinabi naman ni Sungmin, maaari kong sabihin na sinusubukan mong panigan ito, kaya ginawa ko ang aking bahagi. Muling nagsalita ang ating bida tumingin ito kay Sungmin kung ito ay natakot, dahil napagtanto mo ang isang bagay na hindi mo kayang hawakan. Tumingin ito sa ating bida, alam niyang nasapul siya nito, ngunit mas pinili nito ang hindi umimik, sa hindi niya pagkibo ni Sungmin nagpatuloy ang ating bida sa kanyang pagsasalita. Sinabi nito na sa ganun kaso ay dapat nga siyang manatili na matakot, sa halip ay subukan siyang e-test, katulad sa ngayon. Nakatitig lang si Sungmin sinabi nito sa kanyang sarili na masyado siyang maraming tanong, ngunit sa ngayon, kailangan ko munang kumilos at maging kaibigan si Tae-san. Ngunit, kaya lang, pag-usapan nating ang negosyo, sasama ka ba talaga sa Ilek? Mabilis at walang pag-alilangan na tumanggi ng sagot ang ating bida, bago uminom ng tsaa. At sinabi nito ang kasalukuyan Ilek ay hindi ka nais-nais. Ito ay masyadong mahina, at tinanong kita di ba, kung matutulungan mo kami. Ngunit hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Ngunit sa halip, kung paano mo kami matutulungan, at ang tanging paraan para matutulungan ng kasalukuyan Ilek si Tae-san, bulong sa isipan ni Sungmin. Bago muling nagsalita, sinasabi mo ba na lalabanan nating si Jae-rang pati ang committee, gayunpaman, inatake kami ni Jae-rang at nilabag ang mga patakaran. Sinabi pa ng ating bida, kaya kung ako ang boss ng Ilek, ay aabisuhan ang komite tungkol dito. At si Jae-rang ay kailangan magbayad ng halaga, para sa paglabag sa kasunduan. Muling sumagot si Sungmin, oo, inaamin ko, ang kasalukuyan Ilek ay mahina, ngunit ang amin pagiging lehitimo. Agad nagsalita ang ating bida sinabi nito, na hindi yun ang ibig niyan sabihin na mahina ang Ilek, na kanyang tinutukoy kung hindi ikaw Mr. Lee Sungmin. Sa madaling sabi ikaw, sabay turo ng daliri ng ating bida kay Sungmin, kikilalanin ba talaga nila ang isang tulad mo bilang isang boss, na kung wala ang gudo sa iyong tabi, natigilan si Sungmin tila ba naumid ang kanyang dila, hindi ito nakakibo, na tila sinampal siya sa masakit na katotohanan at kapalaran, samantala, sa Gangnam HHS Enter Office Building, napamura si Ryu Taehyun, nang makita at napahanga sa lugar na kanyang pinuntahan. Sinabi pa nito sa kanyang kausap, alam mo siguro dapat namuhunan na lang ako sa isang gusali ng opisina kaysa sa isang hotel. Agad sinaway ito ng lalaking si Han Hesong, sinabi nito, na itigil ang kanyang kadaldalan, at paano mo balak pangalagaan ang gulong ginawa mo, at bakit inatake mo muna si Ilek, CEO of HHS Entertainment, Han Hesong. Boss ng isa sa 4 na pinakamalaking grupo sa komite. Ngumiti si Ryu Taehyun, at sinabi na inunahan niya ito, dahil sa kanyang naramdaman. Tila mapang-asar na sinabi ni Han Hesong, ikaw ay palaging isang isyu sa akin mula noong ako ay bata pa. Bakit ba ito ay hindi mo itinago? Sinabi pa nito na hindi niya ito kakampihan sa pagkakataon nito. Naintindihan mo ba? Ang iyon maliit na biro ay lumampas na sa linya. Ngumiti si Ryu Taehyun. Sinabi nito yan ang parte ng plano ko. Abangan mo na lang ang susunod na pagpupulong ng komite. Buti naman, sana hindi lang para kulitin si Sungmin ng konti. Agad, humalakhak si Ryu Taehyun, lalo na nang binigkas nito ang pangalan ni Sungmin, tumawa ng parang baliw. Muling sinabi nito kay Han Hesong,
hindi mo alam ang lokasyon para sa pagpupulong sa mga oras na ito. Ito ay isang lokasyon na pinili lalo na para sa Young Master. Samantala, nagpunta si Sungmin sa isang lugar sa Gangnam, kung saan gaganapin ang pagpupulong, nakatayo ito, habang pinag-aralan ang lugar. Ang tahanan ng mayabang naming kaibigan na si Han Hesong, sa palagay ko yun ang lugar. Nakita nito na nakahilera ang mga tauhan nito sa baitang ng hagdan, kumunat ang noo nito nang maalala si Ryu Taehyun, ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, at maya-maya pa ay humakbang na ito at dirdiretsong papunta sa bahay, hindi alintana ang mga nagkalat na tauhan ng dahilan kung bakit siya nandoon. At agad napansin ito ng mga bantay doon, agad siyang sinitin ito. Ito ay hindi isang lugar na ang mga tao ay malayang naglalakad papasok at palabas. Tama ka, at sino ba siya sa tingin niya? At mapang-uyam nitong sinabi, parang medyo pamilyar siya, o baka kamukha lang. Mapang-asar na tumawa ang isang lalaking kausap nito. Narinig naman ito ni Sungmin ngunit hindi na niya ito binigyan ng pansin pa. Tuloy-tuloy itong naglakad, at parang naririnig pa nito ang sinabi ng ating bida sa kanya noon sila ay nag-usap. Makinig ka mabuti Mr. Lee Sungmin, kung wala ang gudo sa tabi mo, Young Master, ka lang sa bumaksak na grupo. Hindi mo matatahak ang landas na inilatag sa iyo ng gudo. Sa sinabi ng ating bida, tila siya ay natauhan, at kailangan niya itong harapin. Muling mapang-asar na sinabi ng tauhan ng kanyang pinuntahan, habang patuloy siya naglalakad, sandali hindi ba siya yun master ng ilek, tila ito ay nagkumpulang pa sa gitna ng kanyang daraanan. Ang aming mahal na young master ay dumating dito sa mahalagang gawain nagtatawanan pa sinabi nito, muling pumasok sa kanyang isipan ang huling sinabi ng ating bida sa kanya. Dapat mong patunayan ang iyong sarili, bilang boss ng ilek, tulad ng kung paano ginawa ng lahat ng gudo ang kanilang makakaya, upang patunayan ang iyong halaga. Maya-maya ay may bumato ng upos na sigarilyo sa kanyang damit, sandali nga, lumabas ang isang lalaking may katabaan, at sinabi, kasalukuyan may pagpupulong ng komite, na nagaganap mula sa loob. 4 na katao lamang ng mga grupo ang maaaring dumalo, Jeorang Group, Direct Supervision Affiliate, Jang Mansok, at ngayon Sungmin, dapat mong patunayan ang iyong sarili sa akin, muling sabi ng ating bida sa kanyang isipan, hamarang sa daraanan niya si Jang Mansok. Umalis ka dyan, nagulat man si Jang Mansok, ngunit hindi ito umalis, tila handang lumaban, galit na nagmura at sumigaw si Sungmin, at pilit pinaalis ang lalaki. Mabilis umigkas ang kamao ni Sungmin, narinig naman ito ng bantay malapit sa mga nagpupulong, napamura ang isang bantay at nagtanong kung ano ingay iyon. Mukhang galing sa labas, sagot ng isa pang bantay, agad na walang nang malay si Jang Mansok, nang sinuntok ito ni Sungmin. Mabilis sumugod ang isang lalaki hawak ang tubo, at inihampas ito kay Sungmin, hindi agad nakailag ito, agad tinamaan ito sa ulo, napayuko si Sungmin habang umaagos ang duguan ulo nito. Ngunit parang narinig nito ang boses ng kanyang lolo, Sungmin apo, ayos lang kung hindi mo kayang lumaban. Ngunit kailangan mong magkaroon ng isang malakas na espiritu, dahil hindi ka dapat yumuko sa iba, sa harap ng iyong pamilya, sa sinabi sa kanya ng ating bida at ng kanyang lolo. Tila yun ang nagpatatag sa kanya, mabilis na humakbang ito, at sinakol ang lalaki, nahirapan ang lalaki at hindi ito makahinga, ngunit lalo niya pang diniin ang pagkakasakol ng dalawang kamay, nakita ito ng kasamahan ng lalaki, sumugod ito na may hawak na patalim. Ngunit, nandoon pala si Shin, na nakabalat kayo ng kasuutan, agad lumapit ito, at tinapak ang lalaki sa balikat, at sinabi nito na mukhang lumagpas ito ng kanyang linya. Mabilis na inupakan nito ni Shin, at walang malay na bumaksak. Inalis nito ang suot na cup, at sinabi kay Sungmin, ang mga extra na dapat ay alam mo kung paano makisali, dapat ay alam mo na mga boss lang ang pwedeng pumasok. Habang nakatayo si Sungmin na papasok sa loob, samantala, sa loob, habang nag-usap-usap ang tatlo, sinabi ni Ryu Taehyun, na dapat umpisahan na ang pagpupulong ngayon, at dapat ay magtanong ito ng marami sa kanya. Sinabi ng babae, na huwag magsisimula at hintayin ang ilek, at pwede ba dapat maging seryoso ka ng kaunti, kung isa sa alang-alang ang dahilan sa likod ng bagay na ito. Natawa si Ryu Taehyun, sa sinabi ng babae binigkas nito ang ilek, habang napahawak ito sa noo, nang nakatawa na puno ng kaplastikan, ang ilek, ay hindi nadadalo sa mga oras na ito.
Iniisip ko kung sino ang hindi makakadalo sa susunod na pagpupulong, sabay hawak sa sigarilyo, bahagyang nainis ang babae, at sinabi nito, Jeorang, bakit ka ba umaarte ng ganyan? At mula sa likod ng babae bumukas ang pintuan nito. Bumungad si Sungmin sa harapan ni Han Hesong, at ni Ryu Taehyun, tumingin si Sungmin kay Taehyun, sabay tawag nito, Oy, Ryu Taehyun, nakakunutang noo na tumingin si Taehyun. Habang nakasubo ang sigarilyo sa bibig, sinabi ni Lee Sungmin, na bawal manigarilyo dito, at marahan nagmura ito. Napalingon ang babae, maging si Han Hesong, lumapit si Sungmin at kinuha ang sigarilyo sa bibig ni Taehyun, at sinabi nito, kay Taehyun gusto kong sabihin sa'yo, ang sinabi ko sa may-ari ng gusaling ito, matapos ay pinantayan ng kanyang duguan mukha, ng mukha ni Taehyun at mapag-asar nitong sinabi, kung maninigarilyo ka dito, ibababa kita ng 6 na talampakan, sabay durog, sa hawak nitong sigarilyo, sabay tawag ni Sungmin na hipon kay Ryu Taehyun, na sinabayan ng mura nito. Sa kalawakan, tila nagliparan ng mga balahibo ng isang kulay puting ibon na tila ba handang tumuka, ang balahibo na kay lambot na tila ba nilaypad at tinangay ng hangin sa buong kalawakan. Ang edad ng kaluwalhatian, ang tuktok ng Seoul. Lee Sung-hak, ang presidente ng grupong Yilhak, noon panahon ng dilim, ang Yilhak ang batas, at si Lee Sung-hak, siya ay isang hari. Habang pinangarap ni Lee Sung-hak na makapasok sa mundo ng politika, ngunit siya ay nabigo. At bilang isang resulta, si Yilhak ay nagsimulang bumaksak, at sa ngayon, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng 9 na espada ni Yilhak laban sa organisasyon ng Seoul. At ang madilim na bahagi ng Seoul ay naging isang pagdaloy ng dugo. Ngunit ang digmaan iyon at may wakas, at si Chairman Lee Sung-hak, na hindi na nakita pa. Ang mga lumalalang sitwasyon araw-araw at kailangan gumawa ng isang pagpipilian na nagdala ng digmaan sa pagtatapos. Ang mga karapatan sa negosyo ay nahati sa 4, tulad ng isang pares ng mga kamay at paa. At kinilala ang mga pinuno ng organisasyon na nakakuha ng mga karapatan bilang isang boss. At iyon ay kung paano ipinanganak ang komite ng 4 na pinakamalaking grupo ng Seoul, at gayunpaman si Ryu Taehyung, binaliwala mo si Chairman Lee Sung-hak, binaliwala mo ang pangako, at inatake si Yilhak, mayabang at kampante na sinabi ni Ryu Taehyung hindi na dadalo si Yilhak sa mga oras na ito. Hindi ito isang bagay na napakadaling bitawan, muling sinabi ng babae, kung nabigo ka man magbigay ng isang makatwiran dahilan. Si Jeorang ay magiging kaaway ng mga komite, ngunit tila ba hindi ito nagustuhan ni Ryu Taehyung, kumuha ito ng isang stick ng sigarilyo at sinabi sa babae, Oy, kung kumilos ka parang ikaw ang may-ari ng komite, kung sinabi mo na ganyan ka, nagtataka ako kung sino ang mananalo o kung sino ang makakadalo sa susunod na pagpupulong. Bahagyang nenas ang babae at sinabihan ito, Jeorang, kaya mo ba talagang umarte ng ganito? At biglang bumukas ang pinto mula sa likod ng babae. Agad pumasok si Sungmin, sabay bati, nito kay Ryu Taehyung, tumingin si Ryu Taehyung, lumapit si Sungmin at sinabi nito na tila wala pa yatang nagsabi sayo, sabay kuha ni Sungmin, ng sigarilyo na nasa bibig ni Taehyung, sasabihin ko sayo ang sinabi ko sa may-ari nitong gusali. Matapos ay itinapat nito ang mukha niyang duguan sa mukha ni Ryu Taehyung, kung maninigarilyo ka dito, ibabaksak kita ng 6 na talampakan, sabay mura nito, ikaw na isang hipon, matapos ay umupo ito na tila pagod, na huminga ito, at sinuri ang paligid, at sinabi nito ito ba, ay bahay ng aso o ano? Ang lugar na ito ay puno ng pagkukunwari, tumawa si Ryu Taehyung, at sinabi sa wakas ay mukhang na-matured ka na, tulad ng mga pares na bola na nasa katawan mo, yang Master Sungmin, sabay tabig ng mga pagkain na nasa lamesa, matapos ay kinuyam nito ang kamao sa ibabaw ng lamesa. At sa wakas ay kumilos ka na bilang isang lalaki, nagawa ko bang baguhin ang iyong mga araw, at sa mga araw na yun binago ka ba nito? Ngumiti si Sungmin, at nilagyan ng bandage ang mga kamay bago sinabi kay Taehyung, salamat nga pala sayo, natauhan ako, matapos basagin ang ulo ko tinukoy nito ang nasa labas na tauhan ni Ryu Taehyung. Agad naman nagsalita ang babae, sinabi nito na nandito na ang Yilhak, humingi ng paliwanag ang babae sa namumuno sa Jeorang, kay Taehyung.
Muling nagsalita si Sungmin, sinabi nito na siya na ang magpapaliwanag, itinaas nito ang kanyang kamay at sinabi nito na ang Yilhak ay inatake ng Jaerang. At ngayon lang sa labas ng pinto, muling akong inatake ni Jaerang, sinira ni Jaerang ang panuntunan na nagbabawal sa mga miyembro ng komite na mag-away sa isa't isa, at kinuha ang assets at ari-arian ng Yilhak. Ito ay isang halatang paglabag sa aming kasunduan, at bilang isang boss ng Yilhak, hinihiling ko na si Jaerang ay sipain sa komite, at ang kanilang mga karapatan sa negosyo ay aalisin. Mayroon ka bang pagtutol, Ryu Taeyong? Mahabang litanya ni Sungmin. Ngumiti ng huwad si Taeyong, sinabi nito, anong pagtutol, hindi, at tama ka, ginawa ko ang lahat na iyon dahil iyon ang tama, at bamulong ito sa kanyang isipan, na tama, alam kong magiging ganyan ka, young master. Ngunit, pinaghalo mo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, sabay inilabas nito ang larawan na sa kanyang kamay, at hindi ba si Yilhak ang lumabag sa panuntunan ng unang komite? Mukhang malapit kayo sa isa't isa ni Taesan, tama ba ako? At kung paano mo nakuha ang Taesan, para atakihin tayo? Agad napalingon si Han Hesong, at ang babae, tila ba humihingi ng kasagutan sa pinakita ni Ryu Taeyong na larawan. Napailing si Sungmin, at sinabi sa kanyang isipan, hindi, ang mga file na ibinigay ko na kay Taesan ay ang pag-sync ng mga file, at walang kinalaman ang mga file na iyon kay Jaerang. Ngunit hindi niya yun isinatinig pa, patuloy nagsalita si Ryu Taeyong, sinabi pa nito na nag-away, si Taesan at Jaerang sa district ng Hanem noon. Kaya malaman na isip mo na ito na ang pagkakataon ko, nang umalis si Taesan sa komite, tama ba ako? At hindi nagtagal, tinambangan ang ating HK, capital na sangay ng grupo. Nakakuha si Yilhak ng grupo sa labas ng komite, para umatake kay Jaerang, ibig sabihin, una silang umatake. Sabay dulo ni Taeyong kay Sungmin, at muling mapang-asar nang umiti at nagtanong, kung mali ba ito sa kanyang sinabi. At sinabi sa kanyang isipan, tingnan natin kung paano ka makakalusot dito, young master. Malamang ay hindi mo kaya, at hindi ka maglalakas loob, na ibunyag ang pagkakaroon ng one-sync na mga file sa isa dito. Hindi agad kumibo si Sungmin, tinignan niya ng masama si Ryu Taeyong, habang nakakuyom ang mga kamao. Habang kampanteng pinatutunog naman ni Ryu Taeyong, ang mga daliri sa lamesa na naglikha ng mahinang tunog mula sa kanyang daliri, at sa maikling nakakabinging katahimikan. Ngunit, maya-maya pa ay nabasag ng boses na yun ang maikling katahimikan, agad pumasok sa kanyang isipan ang pinag-usapan nila ng ating bida, sinabi nito, kaya dapat ay hayaan mo akong magtakda ng mga bagay na kailangan ituwid. At naniniwala ako na ang boss ng Yilhak ay ikaw, Lee Sungmin. Muli maririnig ang mga hakbang at tunog ng mga sapatos na pumasok sa loob ng pagpupulong, at dapat managot sa paglabag sa kasunduan ng komite. At sa makatuwid hinihiling ko ang pagpapaalis sa walang kabuluhang na komite at sa kabuuan nito, ngumisi si Ryu Taeyong, at sinabi nito, oo nga naman, mukhang tama iyon, gangster kami kung tutuusin. At mula sa likod ni Ryu Taeyong, mababanaag ang mga gangster na pumasok kanina, na nasa kanyang likuran, at muli pumasok sa kanyang isipan, na sinabi ng ating bida, kaya lang, sa tingin ko susubukan ni Jaerang na lansihin ang komite, at alam ni Jaerang na komite ang aasahan ni Yilhak, inayos nito ang suot na cufflinks, bago muling nagsalita at sinabing iisipin nila, ngayon na ito na ang pagkakataon. Sinabi naman ni Sungmin, na wala siya dahilan para umattend sa pagpupulong ng komite. Tinignan ng ating bida si Sungmin at sinabi, hindi ba sinabi ko sayo, na kailangan mong patunayan na ikaw ang boss sa pulong na iyon? At sa araw ng pagpupulong, ang kailangan mo lang ay maging boss ng Yilhak. Tumingin si Sungmin sa ating bida, sa mga tilig ng ating bida sa kanya hindi na ito nakaimik pa, kailangan niya maging matapang at malakas at iyon ang kanilang huling pag-uusap ng ating bida bago siya pumunta dito sa pagpupulong sa HHS. Agad nagalit ang babae, tinawag nito si Ryu Taeyong, at sinabi kung anong kalokohan ang kanyang ginawa. Bahagyang samandal si Sungmin, tumingin ito kay Ryu Taeyong, namulsa ito at samandal at mapangasar nito sinabi, ano pa nga ba aasahan ko, gawin mo kung ano ang gusto mo, sabay mura nito kay Taeyong. Sinabi naman ni Ryu Taeyong tila yata hindi ka makatwiran ngayon, Lee Sungmin, sinabi naman ni Han Hesong,
sumusuko ka na ba? Sa halip ay, bakit hindi ka nalang lumuhod? Bahagyang ngumiti ng hilaw si Sungmin, napamura ito, at sinabing tingnan mo nga naman ang pagkakataon ng dalawang magkaibigan na nasa panig ng Jaerang. Muling nagsalita ang babae, ang Jaerang at HHS, nagkakamali kayong dalawa. Nagsuot ng salaming sa mata ang babae at itinaas ang kamay na bahagyang sumengyas ito. Kayong dalawa, maling araw ang pinili nito para magsimula ng digmaan. Dahil hindi ako nag-iisa dito, mula sa likod ng senyas, makikita ang isang babae na nakatago na tila isang anino na may hawak na tila isang jungle bolo. At kung gusto ninyong ituloy sige, alam nyo naman na kukunin ko ang isa sa mga ulo ninyo. Napasulyap si Han Hesong at si Ryu Taeyong sa anino na may hawak na itak. Bahagyang napasulyap si Sungmin sa babae, sinabi nito sa kanyang isipan ang sikat na si Baekjong ng Chiwong, ngunit ang alam ko ay nasa China sila. Agad tumayo si Ryu Taeyong, at ipinatong nito ang kamay sa lamesa habang napatingin kay Sungmin. Ito ay nakakatakot, kaya kalimutan mo na ang tungkol sa Chiwong. Naupo ito sa harapan ni Sungmin, at sinabing pag-usapan natin ang tungkol kay Yilhak. Sinabi nito na kay Sungmin na wala na itong siyam na espada, at hindi na ito makakatakas pa. Inilapit ni Taeyong ang kanyang mukha kay Sungmin at sinabi nito, na dapat ay hindi na niya sinubukan lumapit pa, at yakapin mo ang one-sync na mga file sa iyong sarili, di ba? Bahagyang tumawa si Sungmin, at sinabi ni kay Taeyong, tama ka masyado itong malaki, para yakapin ko itong mag-isa, muling maririnig mula sa loob ang mga tunog ng sapatos, mula sa dumating. Agad naman ito nakita ng mga bantay na kanila naman sinita, ang isang lalaki. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa tabi ng bibig at kumilos ito na parang may tinatawag. Ryu Tae-1. Tawag nito, maglaro tayo Tae-1. Habang makikita sa likod si Jingwon at si Choi Chien-ho. Nakita ng ating bida si Sungmin habang nakaupo sa lamesa sa harapan ni Sungmin si Taeyong. Matapos ay sinabi ng ating bida, ano ba ito merong sa atmosphere na ito? Nasira ko ba? Nako, ano ba yan, parang ako na lang yata ang late. Ang sama-sama ko talaga, tumingin si Taeyong, at sinabi nito na Baekdogyong. Hindi ba dapat sinabi mo, na wala kang gustong gawin sa komite na nandirito, ay bakit mo naisipan na bumalik pa rito? Sabay mura nito, ngumiti ang ating bida at sinabi nito, ikaw mismo ang nagsabi na ang kasunduan at ang komite ay wala na. Ano't tila ang nasa isipan mo ay naglaho, ngumiti ng kaplastikan si Ryu Taeyong, sinabi nito, oh. Kaya pala hindi lumaban ang young master, para sa komite. Tila ba ako ay nasaktan dahil malapit pala kayo sa isa't isa? Hindi naman nagpatalo ang ating bida, oo nga naman pala, kami ay sobrang lapit sa isa't isa, isa pa, siya pa rin ang chairman ng lahat ng ito. Marahan naglakad ito patungo sa likod ni Sungmin. Igagalang ni Tae-san ang kagustuhan ng yumaong chairman ng Yilhak na si Lee Sung-hak. At susuportahan namin si Yilhak, at sa pangalan ni Lee Sung-min bilang isang chairman. Kaya ihanda mo ang sarili mo Jaerang, kaya nagpasya ako na humiwalay muna. Tila na insulto si Ryu Tae-hyung, napunit ang ngiti nito at nagpigil ng galit. Muling nagpatuloy sa pagsasalita ang ating bida, sinabi nito sa dalawa na makinig at kailangan mamili, sabay lapit ni Cheno kay Sungmin para akayin ito. Kung igagalang ninyo ang kahilingan ni Lee Sung-hak, o bumalik sa pagiging delinkwente na nagpapanggap na mga gangster, hanggang sa mailabas na nito si Sungmin sa pinto. Bago lumabas ng pinto ang ating bida sinabi pa nito na makikita niya ito sa pamamagitan lamang ng tingin sa kanilang dalawa. Muling sumengyas ang babae. Kinuyang nito ang kamao, mula sa kanyang likuran na tila ba yun ay isa senyales na ibaba ang jungle bolo. At sa labas, aalis na ba tayo ngayon? Sabi ng ating bida. Kay Chairman Lee Sungmin, mula sa pagkakayuko habang akay ni Cheno tinaas nito ang kanyang duguan mukha. Yilhak Capital Chairman, Lee Sungmin, Affiliate Organization Tae-san Group. Habang naglalakad, sinabi ng ating bida kung ito ay ayos lang, sumagot naman si Sungmin at sinabi nito, mukha ba akong ayos lang, hindi ka ba pwedeng pumunta ng mas maaga? Sinabi naman ng ating bida na napaka-cool niya kanina, bago pumunta dito, hindi ka man lang ba nakabawi?
Habang pababa na sila ng hagdanan, at mula sa ibaba dumating naman ang isa lalaki, agad itong nagsalita at sinabi nito, "Naku, mukhang late na yata ako. First time kong pumunta dito kaya naligaw ako sa daan." Napatigil ang ating bida, hindi pa niya nakikita ngunit tila pamilyar sa kanya ang boses na yun at nang humarap siya. Tila siya ay natuka ng ahas sa pagkabigla. Tila bumalik ang bangungot ng kanyang nakaraan, natulala ito at hindi agad makakilos, maging si Chief Jiang ay bahagyang natulala. Sinipat pa nito ang kanyang suot na salamin. Bago ito nagsalita, sinabi ni Chief Jiang na parang kailan lang, "Nagkita muli tayo, Mr. Baek Do-gyong, di ba?" Tumingin ng seryoso ang ating bida at, "Mr. Jiang,